Mainit-init na balita ngayong gabi, nahuli na po si dating Congressman Zaldico sa siyudad ng Prague sa Czech Republic sa Central Europe. Pinagpira po yan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang... Ito talagang breaking news ito. Arestado na umano si Zaldico sa Prague, Czech Republic. Ayon po mismo yan sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas na sabi ni Atty. Rowin Aguanzon na laging nakatabingi ang panga. Gaano nga ba ito katotoo? Dahil ang nagbalita po ay isang budol-budol na Pangulo na umaming weak leader din ang hinayupak na ito. Mangyayari na kaya ang laglaga ng mga kawatan ng tatlong mastermind sa paglilimas sa kaban ng bayan na si Zaldico, Bongbong Marcos at Martin Romualdez, o gagawa na naman ang mga animal ng drama para malihis na naman at buduli na naman ang maraming Pilipino. Alam nyo ho, wala po tayong nakikitang ebidensya na di umano'y na-aristo na si Zaldico dyan sa Czech Republic. Nakapagtataka nga ho, bakit napunta sa Czech Republic itong si Zaldico, alam mo natin na mayroong Portuguese passport po ito. Ba't po tumawid sa Czech Republic? Hindi ba kaya mima na naman ho ito? May masabi lang ang gobyernong Marcos. Sa akin, para sa maraming Pilipino at sa teorya ko, ito ay good news po. Kung sakaling na-aristo po nila itong si Zaldico diyan sa Prague, Czech Republic. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Alam nyo po mga kababayan ko nakapagtataka ho ang dami naman pong ahensya ng gobyerno na pwedeng mag-ulat tungkol po dito sa pagka-aristo kay Zaldico. Nagugulat po tayo, ang vlogger na presidente ang pinakaunang nagsabi sa social media na di umano'y na-aristo na po si Zaldico dyan sa Prague, Czech Republic at ni isang ebidensya ay wala po silang pinapakita. Pakinggan po natin muna ang balitang ito. Baka malihis tayo ng mga hinayupak ng mga bangag. Mainit-init na balita ngayong gabi, nahuli na po si dating Congressman Zaldico sa siyudad ng Prague sa Czech Republic sa Central Europe. Pinagpira po yan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang social media post ngayong gabi. Ayon sa Pangulo, tinangkali ko na pumasok sa Czech Republic nang walang kaukulang dokumento. Dahil po dito, inaresto siya ng mga otoridad sa Prague, ang kabisera ng Czech Republic. Nakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Czech government para mapauwi siya ng bansa. Dawit siko sa korupsyon sa bilyon-bilyong pisong flood control projects. Siya po ang dating chairman ng House Committee on Appropriations na bumabalangkas ng pambansang budget. Dati na niyang tinanggi ang mga alegasyon. Pero sa kanyang serye ng mga Facebook videos noong nakaraang Nobyembre, dinawit naman ni Ko sa flood control controversy ang Pangulong Marcos at si dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Ko, ang Pangulong Marcos ang nag-utos sa kanya ng mga budget insertions at nakinabang daw ang Pangulo sa mga insertions na ito sa pamamagitan ng mga mali-malitang pera na deliver daw sa Malacanang, bagay naman na tinanggi ng Malacanang. Si Ko ay nahaharap sa patong-patong ng kaso ng korupsyon na sinampa sa Ombudsman. May arrest warrant laban sa kanya ang Sandigan Bayan at may petisyon para ipahuli siya sa Interpol. Huli siyang namataan sa bansang Portugal kung saan meron daw siyang Portuguese passport. July 2025 na magpunta sa Amerika si Ko para magpagamot pero hindi na siya bumalik sa bansa at nagbitin na rin sa pwesto. Yan ang nakapagtataka nga ho. Narinig nyo yung balita yan, sinasabi ni Idlangaw na si Zaldico ay may Portuguese passport. Pero bakit po ay tumawid si Zaldico papuntang Czech Republic na alam naman niya na meron siyang tawag dyan, red notice sa Interpol na puposibleng arestuhin siya from time to time. Gaano ba nga ho ito katotoo? Alam mo naman pag gobyerno magsasabi, budol merong trust issue na tayong mga Pilipino nadadala na sa kanilang kasinungalingan, sa kanilang paglilihi sa katotohanan. Kaya siyempre hindi maiiwasang mag-question. Totoo nga ba na na-aresto? Kasi kung totoo, magpakita kayo ng ebidensya na na-aresto. O ito po yung sinabi ni Bongbong Marcos, nakapagtataka nga ho sa daming ahensya ng gobyerno, mantakin mo sa dami ng ahensya ng gobyerno na pwedeng magulat, bakit yung first hand ng impormasyon ay si Bongbong Marcos? At dapat ito, para kapanipaniwala, Department of Foreign Affairs. Yung unang magsasabi kasi international, man to issue. Nasa Praga, Czech Republic di umano, magsalita yung embahada doon, kung mayroong embahada doon. Yung ambasador magsalita, yung DFA magsasalita. At dapat ang magsalita, PNP, NBI. Mga ahensya ng gobyerno, mga law enforcement agency, law enforcement ahensya ng gobyerno, na para masabi na lehitimo. Pero ito galing kay Bangag. Ang inumin, dapat, siguro kung PCO ba magsalita, medyo may sense. Pero wala rin naman, mga fake news din naman yan, kagaya ni Buplax. Ang sabi ni Bangag dyan, parang nagiging proud pa sa dyan, nahuli na si Zaldico. He is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. We are all in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. We will keep in public informed as developments unfold. Puta vlogger na vlogger ang datingan ni Bangag gaano ba ito ka-legit? Ito ba ito totoo? O baka naman ito arsarsuela na lamang para sabihin na ginagawa si Bongbong Marcos? Para sasabihin, ako ang bida, ako ang nagsimula, tatapusin ko to. Kasi nga, nakapagtataka Dapat yung DFA ang nagsasalita. Ngayon, sinugundahan naman ng PCO na si Deb Buplax Calvo. Basta Calvo, demonyo. Sabi ni Deb, we confirm
that Saldico was detained in Prague for cruising into the Czech Republic. Without proper documentation, he is presently in Czech custody. The Philippines is in coordination with Czech authorities on arrangement for him to be brought to the Philippines. Alam mo yung caption ni yung caption ni Bongbong Marcos at yung statement ni Dave Gomez, copy-paste, pareho lang, walang pagkakaiba. Di ba ang ginawa mo, Dave? Pinagtibay mo na lang yung sinabi ni Bongbong Marcos. Tama po yung sinasabi, totoo po yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na si Saldico ay nahuli sa Prague, Czech Republic. Detained ha? So kung na-detain po ito, dapat may mga picture. Na-detain naman eh. Bakit ayaw po ninyo maglabas ng picture ni Saldico kung totoo pong na-detain? Kasi nakapagtataka, bakit si Bangag ang nag-announce? Nag-announce, wala na bang tiwala sa inyo? Ito yung palaisipan. Ang pinagbabasihan ni Vlog ni Bangag. Kung fake news po ito, dapat ipakulong si Bangag. Dapat kayo parusahan kayo. Kasi mayroong vlogger nagsabi tingnan mo si Marlica, sabi ni Marlica, breaking, fake news si Marcos Jr. Hindi totoong nahuli ng Marcos Bangag Jr. admin si Saldico. Tama ho. Kasi kung nahuli po, alam mo naman ang Pilipino, to see is to believe. Kailangan may ebidensya. Kung puro ka lang kwento, para kayong si Madriaga, puro kwento, walang ebidensya. Wala, mana-mana lang ang mga script. Ipalabas nyo. Ang nangyayari ho dito, yung PNP, nahuli pa ng, alam mo yung nahuli ng bato ng impormasyon. Mismo sila, hindi pa nga ho nila alam eh. Yung ayan a statement of PNP on the reported arrest of Saldico. The Philippine National Police takes note of the statement of the President regarding the report arrest of former lawmaker Eli Saldico, who is said to be currently detained in Prague under the custody of Czech authorities. The PNP is coordinating with concerned government agencies and international law enforcement counterpart to verify the details of this development through official channels. Ang problema, kayo mismo PNP, hindi po kayo pinagkakatiwalaan ni Bangag. Dahil dapat, kung merong intel si Bangag na nasasaga patungkol dito, yung unang makaka-receive dito ng intel kayo, PNP. Kayo mga law enforcement agency, hindi si Bangag. Ito na, labo-labo na, PNP mismo, i-verify pa daw nila eh. Hindi nila alam kung totoo ba, na confirm ba 100%. Kasi ang nagsabi dyan, yung vlog, binalita sa mainstream media, sinundutan ni Dave, PCO. So ngayon, labo-labo kayo ngayon at wala po kayong basihan at wala po kayong ebidensya na pinapakita. Anong dokumento na arestado? Ito, tingnan mo ha. Ako para sa akin, good news po ito sa maraming Pilipino. No? Good news po ito sa maraming Pilipino na si Saldico ay di umano ay arestado na dyan sa Prague, Czech Republic. Bakit? Ang tagal na po natin hinihintay na matukoy ang mastermind. Na alam naman natin kung sino ang mastermind. Tinuturo na ni Saldico, nag-vlog na ni si Saldico. Si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez yung tinuturo niyang mastermind at dinidelibera niya ng mali-malitang pera. Limpak-limpak sa lapi. 100 billion taon-taon. 1 billion to 2 billion kada buwan. Iyan po yung sinasabi ni Saldico sa vlog niya. Kasama pa dito si Charis, na tinatawag na pork barrel king, pinakamalaking alukabol, pinakamalaking insertion sa kasaysayan, Martin Romualdez at Charis. Damay pati si Liza Marcos, pati yung kapatid ni Liza na si Martin Aranita. Sila naman sa mga smuggled products. Kagaya po ng sibuyas na umabot ng 800 pesos ang kilo, bigas, asukal. Sila yung mga smuggler na tinutukoy. Nagkaroon na po ng investigasyon, di ba? Sa Kongreso, nasa na yung nag-imbestiga? Napatahimik na, nabusala na. Mahalaga po ang busis ni Saldico. Dahil yung sa video niya, buong first family ay kasabwat sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. So ngayon, tama itong sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon. Anong sabi ni Atty. Rowena Guanzon? Ngayong nahuli na si Saldico, balik tayo sa flood control kaysa impeachment. Tama. Kasi yung impeachment, sarswila, gawa-gawa na diversionary tactics. Iharap nyo ngayon sa Blue Ribbon, si Saldico, 18 Marines, Governor Chavit Singson, Diskaya, Martin Luther King, plus. May plus, Atty. Rowena Guanzon, Libby Baligod. Si Baligod, kailangan po natin iharap din po. Kasi si Baligod, marami na pong ebidensyang pinapakalat sa social media. Ma-picture man, ma-video meron. Pero itong si Madriaga, pinaniniwalaan ng mga buhaya, ni picture, ni video, wala. Laway lang ang puhunan ni Madriaga at pinaniniwalaan ng mga buhaya dyan sa Kongreso na tabla rin tumatanggap ng mali-malitang pera. Pero ito, naglabas agad ng statement ang Blue Ribbon Committee ni Panfilo Lacson. Pero hindi nyo magustuhan. Bakit? Ito yung gusto lang mangyari ng Senate Blue Ribbon Committee. Tingnan mo, dating Congressman Saldico ay patatawag ng Senate Blue Ribbon Committee kasunod ng pagka-aristo rito sa Prague, Czech Republic ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Putang ina mo, Lacson. Si Saldico lang, kung gusto mo ng katotohanan, ipatawag mo si Saldico, 18 ex-soldier, ipatawag mo si Martin Luther King, ipatawag mo si Corley Diskaya, Orly Gutisa, ayan, Sara Diskaya, Libby Baligod, ipatawag nyo yan para mag-corroborate at maliwanagan ang taong bayan kung sino ang sobrang sinungaling at sino yung totoong mastermind. Alam na natin, ang mastermind po, putang ina, kahit ililito pa tayo nila,
Alam na ng taong bayan kung sino ang mastermind. Ang mastermind yang magpinsan Bongbong Marcos at Martin Romualdez. Si Saldico, ito ay ginagamit lamang nila. Ito ay magiging collateral damage, ika nga. Sacrificial. Kaya nga si Saldico hindi na bumabalik ng Pilipinas eh. Bakit? Ginagawang collateral damage eh. Pinapahid sa kanya lahat ng paglilima sa kaban ng bayan. Sabi ni Saldico, wala akong perang natanggap. Pero hindi ako naniniwala doon. No? Meron ding mga statement si Saldico na hindi ka panipaniwala at meron din ka paniwala. Kasi nga siya man yung committee chairman, appropriation, dyan sa Kongreso. Lahat ng insertion dumadaan sa kanya. Lahat ng allocables dumadaan sa kanya. Nawala na nga ho yung Cabral, iwan natin kung gurgur na po yun. Nawala na rin sa Eksina. At itong mga Cabral files na, pati si Leandro Libiste pala, ipatawag nyo. Dahil merong Cabral files para malaman ng taong bayan ang katotohanan. Ako sa'yo, Saldico, ilaglag mo na ng todo itong magpinsang ito. Maawa ka sa taong bayan. Kung gusto mong i-redeem yung pangalan mo at gusto mong may ligasiya kang maiiwan sa inyong pamilya, sa inyong mga anak, mga apo mo, ay puta, ilaglag mo ng tuluyan itong magpinsang demonyong itong mga magnanakaw na ito. Nang makaganti ang taong bayan sa crisis na kinakaharap natin ngayon. Ito po yung kailangan mangyayari. Kasi kung ikaw, Saldico, i-recant mo yung mga statement mo sa vlog mo, wala kang kwentang tao. Kasi ilaglag ka rin naman, ipapakulong ka rin naman. Don't tell me, tatanggap ka na naman ng script, ituturo yung mga Duterte, putang ina na talaga yan. Hindi na ito makatarungan. Sana magpakabayani ka, Saldico. Kasi nga, ikaw yung tinatawag na missing link. Yung susi nasa sayo. Yung Pandora box, buksan mo na. Ilaglag mo na lahat. Total, meron ka namang testimonya na ganun at hindi mo na rin po maitanggi ang totoong pangyayari sa pangungurakot. Na kayong tatlo, kayo po yung nagkuntsaba para limasin ang kaban ng bayan. Kayo yung nagmaniubra. At lalo na, lumabas yung 18 ex-soldiers na dati mong security details na hindi mo rin naman tinanggi. No? Hindi ka naman lumabas na, hindi namin security details. So, ibig sabihin, lahat ng sinasabi ng mga 18 ex-Marines ay 100% totoo. Na ngayon nga ho ay hindi pinaimbestigahan sa Senate Noribon Committee. Yun ang mahirap dyan. Si Libby Baligod, ang dami niyang ebidensya. Bakit pinaniniwalaan po ninyo itong si Madriaga na walang ebidensya? May ebidensya picture, walang katotohanan, may video kalukuhan. Pero ito, kay Libby Baligod, yung Facebook niya napupuno na ho ng ebidensya. Di ba? O paano po yun? Hindi niyo po ipapatawag Panfilo Lacson. O tingnan mo Si Libby Baligod, ay siyempre abogado po ng 18 ex-soldiers. Ang dami na po niyang nilalabas sa social media na malaki po ang tulong nito para mapalakas ang laban sa korupsyon na ang itinuturo po dito na mga mastermind si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Kagaya po nito, may mga ebidensya. Sabi diyan ni Libby Baligod, tinitimbang muna mga 500 kilos mga ito, 500 million bago isakay sa hili isang biyahe na ang pasahero ay ang buwis ng bayan. Mali-malitang pera. Sino po ang magpapatunay nito? Si Saldico. Bakit? Dahil yung mga nagkakarga dyan ay security detail ni Saldico. Mali-malitang pera. Hindi pa ba enough itong ebidensya? O ito pa. Ang dami na Panfilo Lacson. Anak ng kagawang nga. Ayan. Isa pang batch ng 15 na mahalagang mga pasahero. Mali-malitang pera. Yang helicopter na yan, kanino yan, Saldico? Sino ang nagbigay ng helicopter na yan? Saan galing yung perang pinambili ng helicopter? Ikaw pa rin, Saldico, makapagsabi nito. Kaya huwag kang magpabusal sa mga demonyo mong mga amo. Noon nagtablahan naman. Ito pa. Tignan mo, ang daming sasagutin dito ni Saldico. Sabi naman dyan ni Baligod, mga VIP na pasahero, yung iba nasa economy class, sa likod, nagsiksikan. 42 na malita ng buwis ng bayan sa biyahe na ito ng N.B. Sa mga nagsasabing AI ito, ano tong N.B, sorry ang utak nyo ay AI. Sino po magkapagsabi niyan? Ipinasok sa eroplano ho ito. Kaninong eroplano ho ito? Ito. Sino makapagsabi dyan ng katotohanan na inilabas ni Libby Baligod at ng 18 Marines? Si Saldico muli. Ito pa, ang dami ng ebidensya, anak ng kamote, ayaw pa rin imbisigan ni Lacson. Ito, sabi ni Baligod, ganito lang sila magbilang ng isang pila ng malita. Tangina, may video po yan. Ito, ipapipli natin yung video para sasabihin na naman fake news kabis na hindi. Laling kay Libby Baligod yan, anak ng kamote. Panoorin nyo. Magbibilang po sila ng malita. Ilang malita po yan? Ilang malita at magkano yung bawat malita? Ngayon, sino lamang ang makapagsabi ng katotohanan nito at mag-corroborate ng 18 Marines? Si Saldico. Kaya ikaw, Saldico, anak ka ng kamuti ka, magpakabayani kami na yupa ka. Huwag kang magpabutang dito kay baga. Gugurgurin ka rin naman. Ganun naman mangyayari sa'yo. Hindi ka man mabubuhay dito. Sa tingin nyo ba, bubuhayin yan si Saldico? Ng mga kawatan, sindikato. Tandaan nyo po, sindikato yan. Ito pa, nilabas ni Baligod. Mga VIP na malitas ay sinusundo ng mga bulletproof na SUVs. Isipin mo, bulletproof pa talaga. Siyempre, pera yan milyones yan, bilyones yan. Sinasakay. Sinong makapag yan? Sabi na totoo. Si Saldico.
Kaya nga mahalaga itong 18 Marines Libby Baligod. Ay putang ina, ipatawag mo rin Pampilo Lacson. Masyado ka namang halata. O may video yan, ito yung video. Tingnan mo yung video na yan, oh. Oh. Anak ng kamuti, oh. Sino makapagsabi na yan ay totoo? Sino makapag-justify na yan ay totoo? Anak ka ng kagwang Saldico. Ikaw lang, wala nang iba. Kailangan mong magpakabayani. Huwag kang matakot dito kay Bangag. Total, sinira naman nila yung pagkatao mo dahil sa sindikatong pinasok mo, sirain mo na lang itong magpinsang Marcos. Sa bagay, Romualdez, nasira din naman. Tingnan mo, pinapasok sa ano, pinapasok sa bulletproof nga. Kanino po yung sasakyan na yan? Si Saldico makapagsagot yan. Kanino po yung helicopter na yan? Si Saldico rin makapagsagot yan. Kaya saan galing yung pera? Putang ina, sa Kaban ng Bayan, panigurado. Si Saldico rin na makapagsagot yan. At meron pang video partner ito, ha. Partner ang datingan. Tingnan mo, ha. Sabi ni Libby Baligod, ganyan kabigat kung paano, kung puno ang medium. May video rin po yan, medium na malita, na pinapatunayan na ganito kabigat po yung malita. At pakinggan nyo po yung video yung ilalabas ko. Kasi nga, tingnan mo, pakinggan nyo yung audio, yung audio. Yung audio lang, meron kayong masasagap dito. Na ano, na matinding impormasyon ay kagugulat po ninyo. Pakinggan ninyo, ha. Sorry, iba pala to. Sorry. Ito pala. Naulit pala. Ito. Pakinggan nyo lang, yung audio lang, sorry. Pakinggan nyo yung audio. Narinig nyo? Isa pa, para mas malinaw. Isa pa. Chopper, boss. Ang deliver na yan bago mag-eleksyon. Nag-uusap si Libby Baligod at yung ex-soldiers at pinaliwanag ng ex-soldiers, security detail ni Saldico, na itong deliver na ito bago mag-eleksyon. Patay ka. So malamang dito na po yun mapupunta. Yung sinasabi rin ni yung Bersamin Files. May Bersamin Files din eh. Sinabi ni Leandro na lahat ng kandidato ng unit, di ba unit team, yung alyansa ni Bangag ay tumatanggap ng pera. Sino po yung isa sa mga dinilibera nila na kandidato? Tuta Suto. 5 malitang pera diniliver dyan sa Baclaran before election. So ngayon, sinong makapagsabi rin yan? Nahirap nga po mag-ano sa elevator dahil sa bigat. Si Saldico. Kaya nga, itong si Saldico sa pagkahuli niya ngayon, malaki po ang bagay sa lahat ng testimonya niya na dapat magsabi siya ng totoo. Huwag ka nang magpabusal, Saldico. Alam naman natin, magmikos-mikos sila eh. Di naman natin sinasabi na si Saldico ay perfectong tao, ang animal na yan, at manindigan siya sa kanyang vlog. Hindi. Sindikato rin yan. Pumasok siya sa sindikato. Kaya 50-50 rin tayo kung anong kahinatnan nito. Kung itutuloy ba ni Saldico yung paglaglag niya sa magpinsang Martin Romualdez at Bongbong Marcos, or makipag-negotiate na naman si Saldico. Ito na yung mahirap ngayon. Ano ang mangyayari sa bayang ito? Ano ang mangyayari sa atin? Patuloy na lang tayong niluloko ng mga animal na ito. Kagaya nito. Sino makapag-testimonya nito, makapagsagot nito sa post ni Libby Baligod? Putang ina yan, guys. Mga helicopter, chopper, mga private jet. Sabi ni Libby Baligod, ang ganda ng pagkahiliran nila. Isipin mo, RP62086, AW139 helicopter, RP6111, AW139 helicopter, RPC89008, Bell 407 helicopter, RPC8575, 7350, jet, private jet, dalawa po ito. Pero galing ang mga ito sa Kaban ng Bayan. Sino makapagpaliwanag dyan? Sino makapagsabi na ito ay pagnanakaw, ninakaw, at ito kay Bongbong Marcos, kay Martin Romualdez, kay Lisa? Kanino ang mga yan? Si Saldico po ang totoong makapagsabi niyan. Wala nang iba. Alam nyo, Saldico, kumanta ka. Wala nang 2 taon. Eleksyon na. Magpapalit na ng liderato. At ang magiging pangulo dito ay si President Inday Sara Duterte. Wala nang iba. Alam niyo mo, Saldico, magiging star witness ka. Magiging state witness ka. At hahanga ang taong bayan sa'yo. Kung ikaw ay magsasabi ng totoo. At ilaglag mo ng tuluyan itong magpinsang mga kawatan. Pinasok mo to. Kawawa ang taong bayan. Ako naniwala ako na magkaroon talaga to ng laglagan. Hindi naman po pwedeng i-connect ninyo ito sa mga Duterte. Putang ina, layo ho eh. At saka nakapagbitaw na po si Saldico ng statement. Nag-vlog siya. Maraming version, maraming edition ng vlog niya. Maraming episode. Ang dapat gawin mo, Saldico, dahil gurgurin ka rin naman, mag-record ka na, tape recording, or magsulat ka, no, ng testimonya na kung anong mangyayari sa iyo, ito yung totoong nangyayari. Habang dadalhin ka ng mga admin sa Pilipinas, kung pagdating sa airport, Maninoy Aquino ka at magurgur ka, anak ng kamote. At least, meron ka nang iniwan na mga video at sabihin mo sa abogado mo o anak mo, pag anong mangyayari sa akin, ilabas mo na to. Mamatay man ako, bayani pa rin ako sa mata ng mga tao. Huwag kang magpabusal, ilaglag mo yung first family, dahil una mo namang nilaglag, huwag kang mag-recant, panindigan mo. This is the time na ikaw, Saldico, ay magiging bayani kahit papano. No? Siyempre,
Sino ba ang lahat? Sino lang ba ang makapagsabi ng katotohanan tungkol sa pagnanakaw sa kaban ng bayan? Wala nang iba. Ang chairman ng General Appropriation Committee, Saldico. Pero, pagdating ng 2028, pagbalik ng mga Duterte sa palasyo sa Malacanang, utang ina, ipakulong natin lahat yan, Saldico. Ipapakulong talaga yan, Inday Sara. Magiging state witness ka nga. Yan ang lalabas para sa akin, ha? Kasi, ang mangyayari, kung ang pagbabasihan natin, yung mga kaganapan at testimonya ni Saldico, si Saldico talaga, yung para utusan lang talaga ng dalawang magpinsan mga kawatan na si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Si Saldico yung accessories of the crime. Si Saldico yung inuutosan. Si Saldico yung nagmaniobra sa utos ng dalawang amo niyang si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Wala na pong iba. Yan po ang nakikita natin. Tingnan mo yung ICI. Pinaglilis lang. Yung mastermind tukoy na ginagago lang tayo. Ano ho sa tingin ho ninyo? Magpakabayani ka na lang, Saldico. Pero, kung totoong nahuli talaga to, mag-video ka na, Saldico. Kung pwede kang mag-cellphone ka na. Bago ka dalhin sa Pilipinas, dapat may last will testament ka na. Or magsulat ka rin. Na ito lahat, katotohanan, mag-video ka, ibigay mo sa abogado mo. At ipalabas mo sa tamang panahon. Pag ginurgur ka nila, ano mo na, at least tapos na, meron ka ng dokumento. Kasi gurgurin man talaga ito para sa akin. Alam ka naman, pagsalitain yan ni Bongbong Marcos sa Senate Blue Ribbon Committee. Pagsalitain man yan, pero bubudulin yan. No? Bubusalan. Eh kung manindigan si Saldico, baka gurgurin nga. O, sige, pag ayaw mong sumunod sa script, pagurgur ka na lang namin. Eh kung ako naman, Saldico, total, nag-vlog ka naman, isagad mo na. Naging bayani ka, tol. Sa totoo lang. Wala, pinapahirapan na tayo ng gobyernong Marcos. Masyado ng garapal ang pagnanakaw. Na dapat ito ay matuldukan na at matapos na. Ano po sa palagay ho ninyo? Bubusalan si Saldico? Or ilaglag ni Saldico ang dalawang magpinsan na nilaglag na po sa kanyang vlog? Mag-recant kaya si Saldico? Baguhin kaya niya ang testimonya niya sa vlog or magiging consistent siya? Kasi ang direction ngayon, alam na natin, si Saldico ang ibabaon nila. Kung ako naman, Saldico, may alam ako sa lahat. May alam ka naman talaga. Yung testimonya mo, palakasin mo, at yung sinabi ng 18 soldiers, palakasin mo. Wala nang takas tong mga animal na to. Kahit anong pagtatakip nila. Talagang matutukoy na po ang totoong may kasalanan. At ito speaking of Bongbong Marcos, anak ng kagwang. Ito, huwag kang matakot, Saldico. Weak naman to si Bongbong Marcos. Puso nga lang tong animal. Ito ay patungkol sa pagtaas ng langis, no? Sa ating bansa. Alam mo yung presidenteng, parang ugaganta ka talaga, no? Magsasalita ka in public, tapos aaminin mo, weak ka at wala kang magagawa sa nangyayari ngayon sa ating bansa, sa pagtaas ng gasolina. Puta, para saan naging presidente ka? Ito mga bubonistang tanganista, makinig kayo. Inamin po mismo ni Bongbong Marcos na weak siya. Narito. Hinggan natin, ng kagera, nagtaasan ng presyo ng langis. Alam naman natin, pag tumaas ang presyo ng langis, sabay-sabay, lalong-lalo ng pagkain. Kaya yun ang ibinabantayan namin na mabuti. Na kahit papanong, na yung hindi ganong kabigat ang magiging epekto sa taong bayan. Yun ang aming binabantayan. Kasi wala tayong magagawa doon sa presyo ng langis. Ngunit sa presyo ng pagkain, yun, meron tayong magagawa. At nataon nga itong programang ito. Tingnan mo, narinig nyo? Wala daw tayong magagawa sa presyo ng langis. Pero sa presyo ng pagkain may magagawa. Putang ina, anong pagkakaiba doon? Ang taka naman ng Pangulo na to, weak ka lang. Tandaan mo, kung mataas ang presyo ng langis, tataas din ang presyo ng mga pagkain. Hindi mo ba alam na may kinalaman ang pagbago-bago na taas ng presyo ng langis sa presyo ng pagkain? Kung hindi mo mapipigilan yung presyo ng langis, paano na yung pagkain? Hindi mo rin mapipigilan eh. Alam nga naman ang mga negosyo, mga negosyante, ay papayag na hindi sila magtaas ng presyo ng kanilang produkto na may kinalaman ang produksyon sa langis. Mahal ang langis. Yan, taka naman ang negosyanteng ito. Dapat para magiging patas, magiging pantay, bangag, kontrolin mo yung presyo ng langis. Makukontrol mo yan. Huwag kayong maniwala dito sa weak leader na ito na hindi natin makukontrol ang presyo ng langis. Makukontrol. Yung excise tax, nasa na? Yung VAT. Di ba pinapatanggal na sa'yo? Hindi mo tinanggal. Doon pa lang, pag tinanggal mo yung excise tax at saka VAT, malaki ang pagmumura ng presyo ng langis. Tayo pa rin po ang sa buong mundo yung may pataw na malaking tax dyan sa langis. Pero yung ibang karating bansa natin, Southeast Asia, pinagtatanggal na. Pero dito sa Pilipinas, si Bongbong Marcos, hindi pinagtatanggal, binubudo lang tayo. O di ba, nakukontrol mo yung pagkain, presyo ng pagkain ko, no? Pero yung langis hindi, gago eh. Isang kalukuhan po yan. Makukontrol po yung presyo ng langis, tandaan po ninyo. Baka nakalimutan po niya na meron siyang kapangyarihan ngayon, state of energy emergency, naka-specific po talaga yan. Hindi po pwedeng sabihin niya na hindi makukontrol. Makukontrol mo yan bangag. Ayaw mo lang kontrolin, baka may komisyon kang hinayupa ka. Tingnan mo ito Meron daw manong rollback. So ginagago tayo. Di ba yung gasoline? Rollback na 3.20, sa diesel 16.20, sa Corisindus. Di ba? Nung nakaraan, 20 yung sinabi nila sa diesel, sa gasoline 4, sa kerosene 8, o iba pa ho ito.
Utang ina, i-rollback nyo na, ibalik nyo na po yan sa dating presyo ng langis para ang mga Pilipino matapos na po ang kalbaryo dito. Eh paano mo i-rollback eh? Eh kung mismong Pangulo ng bansa ay ayaw mag-rollback. Isagad nyo na. Ano to, Martis daw po ito, rollback na ito. Eh balik nyo na sa dati. Kawawan taong bayan, kumita na kayo eh. Ilang buwan na kayo paldo dyan sa pagtaas ng langis. Pero ang mga Pilipino hirap. Pasalamat nga kayo, hindi pa nag-people power ang taong bayan eh. Kasi kung pini-people power kayo, apatay kayo dyan, tanggal na naman kayo, may Marcos na naman na makulong eh. O ito, tingnan nyo po, meron pa akong ilalabas na video. Ito ay dugtong pa rin natin sa pagiging weak ni Bangag. Mahinang leader. Oh. Ito ay, putang ina, weak talaga. Sa panahon ni Tatay Digong, hindi man pinahirapan ang mga Pilipino namimigay ng ayuda sa pandemya. Pero ito, putang ina, makabuhay ito. Ito, mula Commonwealth Avenue, halos umabot na sa bahagi ng Visayas Avenue, isipin mo yan, from Commonwealth Avenue papuntang Visayas Avenue, ang dulo ng pila ng mga kukuha ng unclaimed benefits ng DSWD. Ngayong araw, April 17, sa Quezon Memorial Circle, madaling araw po ito, putang ina. Kinawawang taong bayan eh. Madaling araw ha. Ito, piplay ko yung video, baka sabihin yung fake news. Madaling araw na po yan, nag-umpisa yung pila. From Circle, Commonwealth Avenue, papunta po sa Visayas Avenue yung pila. Kawawa itong mga motorista nito. Ayan po ha. April 17, madaling araw, pumila po ang mga TLBS driver. Putang ina no, Bongbong Marcos, ito yung ginawa mo sa mga Pilipino. Pinapahirapan po ninyo, ginagawa mong patay gutom. Samantala kayo ni Baki dyan, padit-dit kayo kung saan-saan sa mga mamahaling hotel, mamahaling restaurant. O itong mga Pilipinong ito, nagtsatsaga sa pila. Ganyang kahaba. Malamang gutom, antok, abutin nila yan. Madaling araw po yan ha. Tapos ang problema, makakuha ba sila ng ayuda? Weak leader. Gusto lang pahirapan ng taong bayan. Pero sa panahon ni Tatay Digong, wala kang makakita ng ganyan. Circle, pipila ka. Puta. Kay Tatay Digong, pupunta ka lang naman sa mga remittances eh. Pipila ka dun. Pupunta ka sa Cebuana, Palawan. Ako, nakatanggap ako. Pupunta ka dun sa mga remittances. Hindi mo na kailangan magpila doon sa kay Bangag at Luluhod. Tira naman natin yan. Ganun ka weak leader si Bangag. Magaling lang yan sa panggigipit ng mga kritiko. Pero pagdating sa ekonomiya, mga polisiya weak, takot sa mga oligarkiya. O ito, ano kaya ang mangyayari pag totoong nahuli na si Saldico at makauwi na ng Pilipinas? Dalawa ang posibleng mangyari nito. Ilaglag ni Saldico ang magpinsang Bongbong Marcos at Martin Romualdez o magpabusal po sa gobyernong Marcos at babaliktad at babaguhin niya ang kanyang testimonya noong nagbablog po siya na itinuturo niya na si Bongbong Marcos buwan-buwan may 1 billion to 2 billion pesos na SOP at merong 100 billion taon-taon na SOP at nag-deliver siya ng pera mismo kay Martin Romualdez bahay at pati kay Bongbong Marcos at asawa niyang si Lisa na may kinalaman sa sibuyas, sa asukal at sa bigas na smuggled product na kinokontrol ng kanilang pamilya. Pati si Sandro Marcos. Nak ng kagawang Saldico, magpakabayani ka sa maraming Pilipino.